Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po. Dito po tayo ngayon sa Genesis chapter 3 verse 1 to 24. Nagkasala ang tao. Ang ahas ang pinakautos sa lahat ng hayop na nika ng Panginoong Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng anumang bungang kahoy sa lamanan? Sumagot ang babae, maaari namin kainin ang anumang bunga sa lamanan, huwag lamang ang bunga na puno na nasa gitnaan iyon. Sinabi ng Diyos na huwag namin kakainin o ipuin man ang bunga nito. Kung kami raw kakain ito, mamamatay kami. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Sinabi lang yan ng Diyos sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakunawa kayo magiging parang Diyos at malalaman niyo ang mabuti at masama. Ang punong kahoy ay napakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Naisip din niya, nakahanga ang maging marunong kahit pumita siya ang bunga at kumain ito. Binigyan niya kanyang asawa at kumain nito. Nagkaroon ng pagkaunawa matapos kumain niyon. Noon nila nalamang sila ay iwan. Kaya kumuha sila mga dahon ng igos, pinagsaysay nila mga ito at ginawang panakip sa katawan. Nang dapit hapon na, narinig ng maglalakad si Yahweh, ang Panginoong si Yahweh, kaya tagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag na ang lalaki at tinanong, saan ka naroon? Natakot pa ako na marinig kong kayo'y nasama na. Nagtago pa ako sapagkat ako'y ubad, sagot ng lalaki. Nagtanong muli ng Diyos, sinong may sabi sa iyo ubod ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang pinabawal ko? Kasi pinakain po ko ng buhay binigay niyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Panginoon Yahweh sa babae. Mangyari po, nililang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Sagot naman nito. At sinabi ng Panginoon Yahweh sa ahas, sa iyong ginawa may purusang dapat, na ikaw at sa lahat ng hayop ang magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang, ang pagkain mo ay alikabok lamang. Kayo ng babae, laging aking pag-awayin, bininiya ay laging paglalabanin. Ang bininiya ang tutulog sa iyong ulo, at sa akong niya ikaw ang tutuklaw. Sa babae naman, ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang dala natin, at sa panganak, sakit ay tisisin. Ang asawang lalaki, iyong nananasain, pasasakop ka sa kanya. Siya ang mong susundin. Ito naman ang pisabi ng Diyos kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang kainin ng pinagbabawal kong bunga, dahil dito'y sinusupa ko ang lupa, sarapan pagbukal, pagkain mo ay magmumula. Mga damo at tinig ang iyong anihin, alaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo ay manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malubing, dahil sa labok, doon ka nanggaling. Sa lupaing alabok ay babalik ka rin. Eva ang tinawag na Dan sa kanyang asawa. Siya ang ina ng sa katawan. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pagkatapos, sabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam niya ang mabuti at masama. Baka pumitas pa siya at kumuhain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Kaya
Pinalayas niya sa laman ng Eden ang tao upang magbungkal na lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong laman ng Eden, naglagay ang Diyos sa matay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ni naman ang punong kahoy ng buhay. Pagpalain po ang pagkabasa ng Diyos. Pagpalain po ang Panginoon.